angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Tayo po tayong lahat. This is holy ground. This is holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is here, and where He is holy. This is holy ground. This is holy ground. We're standing on holy ground. For the Lord is here, and where He is holy. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. Tawag sa pagsamba. Sa pangalan ng Diyos na ating magulang, ni Jesucristong isinilang sa sabsaban at sa Santo Espiritu. Amen. Ang Diyos ang kapayapaan at umaanyaya sa atin sa kapanahunang ito ng pagdatal upang sama-samang magpuri at maglingkod. Kami, tuwing inaanyayahan kami sa harapan ng Diyos, ito ay kapahayagan na bahagi kami ng pagdiriwang ng Kanyang bayan. Halikayo, salubungin ang ating kaligtasan, salubungin ang bagong araw at pag-asa, salubungin ang prinsipe ng kapayapaan. Narito kami upang damhin ang kapayapaang kaloob ng Diyos. Narito kami upang humanda sa lakat na niluloob ng Diyos. Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. At sumaiyo rin. Salubungin natin siya ng papuri. Awit ng papuri. Holy, holy, holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning our soul shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eye of sinful men thy glory may not see, only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea.
holy, holy, merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Amen. Tayo'y dumulog sa panalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ibinigay mo sa bawat isa, Panginoon, upang makapagtipon-tipon po muli dito sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na patuloy na tumutugon sa iyo, Panginoon ko. Panginoon, maraming salamat po sa bawat biyaya, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin, Panginoon, maliit man o malaki, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na hindi sapat ang pasasalamat, Panginoon, ngunit hayaan mo kami, Panginoon, na purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Panginoon, maraming salamat din po sa patuloy na pagbigay, Panginoon, ng mensahe sa amin, Panginoon. Panginoon, itago mo po sa iyong likuran, Panginoon, ang mensaherong gagamitin mo ngayong umaga, Panginoon. Gabayan mo rin po, Panginoon, ang aming mga kapatid, Panginoon, na papunta pa lamang po dito, Panginoon. Panginoon, iabot mo po ang iyong kamay, Panginoon, sa aming mga kapatid na may karamdaman ngayon, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na hindi po maiksi ang iyong kamay upang pagalingin ang bawat isa, Panginoon. Panginoon, patuloy po akong humihingi, Panginoon, ng forgiveful heart, Panginoon, para sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, patuloy po nawang mangibabaw sa bansang kinabibilangan namin, Panginoon, ang pagmamahal, Panginoon ko. Panginoon, patuloy rin po akong humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus at sa gabay ng banal na Espiritu. Amen. 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 Panahon para sa mga bata. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. To Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.
Yan. Amen. Amen. God's not dead. He's not a God of the dead. He's a God of the living. At ang nananatili sa Kanya, ang lahat ay mabubuhay. Yun po ang mensaheng dala sa atin ng atin pong mga anak. Let's bless po yung ating mga anak. Let us stretch out our hands sa kanila po at sila ay ating pagpalain. Lord, maraming salamat po muli sa inyo pong katapatan sa aming mga buhay, sa aming pamilya, Panginoon. Lalo tigit din po sa buhay ng mga malilit na mga batang ito na sa kanilang murang kaisipan, Panginoon, nakapaghahayag na sila ng iyong mensahe sa amin. Napakaganda ng mensaheng dinala nila sa amin. You are not dead. You are alive, Father God. You are the God of the living, Panginoon. At ang mananatili sa iyo will live forever, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa mensaheng dala ng mga batang ito, Panginoon, at sa kalakasan nila upang ikaw ay purihin at parangalan nila sa pamamagitan ng moment na ito, Panginoon. Lord, we declare blessing, we declare good health, Panginoon, we declare provision, protection, guidance, leading, and wisdom sa buhay po ng mga batang ito habang sila po ay lumalago, lumalaki, physically and spiritually, Panginoong Diyos. Patuloy niyo pong i-build sa kanila ang kanilang pananampalataya, diligan ito ng pagmamahal ng kanilang mga magulang, ng kanilang ng bawat isa po sa amin sa iglesyang ito, Panginoon, at lumaki ang mga batang ito na taglay ang liwanag ng aming Panginoong Sukristo at maging patuloy sila na ehemplo ng pagsunod, paggalang, Panginoong Diyos, at pagiging mabuting bata, Panginoon, sa kanilang kapwa-bata, Panginoong Diyos. Idinadalangin namin na sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay patuloy na magabayan ang mga batang ito ng kanilang mga magulang din at ng iglesyang ito, Panginoong Diyos. Tinatalaga namin sila sa pangalan ni Kristo Jesus, namin pong Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Amen. 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 Good morning sa inyo, mga bata. Meron po tayong mga batang kasama from San Jose. Yan. God bless sa inyo and good morning. Good morning po sa ating lahat. Hello, good morning po. Naimbag nga bigat kada kayo amin kakabsat. Tingnan po natin yung atin pong mga announcement. Kamusta po kayo? Kamusta ang bawat isa? Kamustahin mo muna yung iyong katabi. Kamusta ka, kapatid ko? Okay po. Yan, I hope na tayo po ay laging nasa mabuti kaysa sa dati. Amen po. No, ang ating buhay ay patuloy na gumaganda, bumubuti sa biyaya ng atin pong Panginoong Diyos sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Na-miss ko po kayo. Wala ako rito nung Sunday. No, pero I believe na blessed kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng worship service at ng mensaheng dinala ni Pastor Lester, pursuing God above everything else, above all else. No, we need to pursue God. So, napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. Tingnan po natin yung mga balita at malasakit sa atin pong iglesia. Those who will assist next Sunday, nasa third Sunday na po tayo ng June. Yan, mukhang naglolo ko yung ating PowerPoint. Ang atin pong liturgies next Sunday, hilingin natin kay Brother Sandrex. Ang atin pong mga acolytes, si Kambal, si Faith, at si Mispa. Yan. And then we are inviting everyone po, lahat po ng gustong maki-join sa choir. Join po kayo, matanda, bata. No? Mixed choir po tayo ulit on next Sunday. Okay po? And patuloy po namin kayong inimbitahan sa atin pong prayer gathering. On Wednesday po, actually, nung Wednesday po, parang 5 lang ata kami. No? 6 pala kasi umabol si Sandrex. Yan po. So, patuloy po tayong maniwala na may kapangyarihan ng panalangin. Amen po? No? The other day po, makwento ko lang ng konti. Nandun ako sa pwestong kinuha ni Cherbeck kasi may kumuha po siya ng pwesto diyan sa tapat ng elementary. So habang nandun ako, may ginagawa ko doon kanina, biglang umano yung tiyan ko.
No, dahil po walang CR doon, tumakbo ko rito. Ano po? Para lang mag-CR. Hindi ko alam. Ang kinain ko lang naman noon ay yung balatong ata 'yon. Biglang sumakit yung tiyan ko. So takbo ko rito. Pagkatapos ko ng una, pabalik na sana ako doon. Meron ulit. Pasensya na po kayo, experience ko ito eh. After ko ng isa, sumunod ulit. Sabi ko, Lord, biglaan. Yung pangatlo, habang nakaupo ako, sabi ko, Lord, I am declaring healing right now. Last na to. No? Pangatlo po agad yun, sunod-sunod eh. No? After po nun, you have to live out your faith eh. Yun yung ginagawa ko. Pagkatapos ko ng CR, bihis na ako, no, sabi ko, wala na to. Dineclare ko na yung healing sa akin ng Lord. Bumalik na ako doon. Actually, yung maghapon po na yon, talagang nawala yung agarang ganon na sitwasyon sa akin. Alam nyo naman po ako, pagka nag-ano yung tiyan ko, no, talagang ano yan. No? Pero I truly believe sa power ng prayer, kakabsat. Ano po? So when you declare something, when you pray for something with faith, and you live your faith out, it will happen. Gagawin niya ng Panginoon. No? Kaya patuloy po nawa nating makita ang kalagahan ng prayer meeting po natin. So ano pong gagawin natin? Sabi mo nga po sa katabi mo. See you at midweek. Tingnan mo yung katabi mo kung dadalo yan. Okay po? No, asa na tayo? Yan. Okay po. And then, ang atin pong family devotion, on Tuesday po, nasa Carolino compound po ako. Wednesday, nasa Ariso po, dito basta yung Ariso compound. And then on Thursday po, nakina Auntie Garing po ako. At 5 p.m. po lahat ito. Okay po? So, Wednesday po, may prayer meeting tayo. After po niyan, Thursday, may BS naman po tayo. Okay po? So, ginagarak talaga kakabsat, iti daytoy nga week, nga haan nga ag-remind. No? So, remind yourself po, meron po tayong Wednesday, meron po tayong Thursday. Okay po? Lahat po ng lay organization po ito. So, we are waiting noong Thursday. Pero, sige po, tuloy natin on Thursday po. Okay po? No? And, tuloy-tuloy po yung atin pong Junior League. O, tawagin na natin siya ngayon. Baguhin natin yung term. Junior Church Ministry. Dadalhin po kasi natin yung church sa labas. Okay po? Sa buhay ng mga anak po natin. Okay po? And merong isang part dyan po sa liturgy po natin. Meron akong isang nilagay dyan. Pray for Tugi Grande Worshiping Congregation or Area. Okay po? Nung nagpwesto si Chairbeck doon po sa Tugi Grande, medyo maluwang yung pwesto. Nilagyan namin siya ng tolda. Sabi, nung kumakain kami nila Teacher Ria at saka nila Iking doon, sabi namin pwede nang mag-worship dito. Na po. So, pwede po bang samahan niyo po kami na manalangin para po dito sa isang ministry po na ito. No? Gusto ko magamit yung pwesto na yon every Sunday for worship service. No? Kaya po pagka ito po ay pinagpala ng Panginoong Diyos, mangangailangan po kami ng mangangailangan po talaga tayo ng driver for Junior League Ministry. Okay po, alam ko si Kagawad Dan, yan siya po ang isang driver po natin, pero pagka hindi available si Kagawad Dan, pwede ko na sigurong turuan si Iking na magmaneho, ano po? Kasi ano na po ito, mangangailangan tayo ng mga driver kasi pagka tayo po ay blessed ni Lord, we will conduct worship po doon we will invite kung sino yung pwede nating ma-invite po doon, no? Kasi gusto ko talaga magamit yung area po na yon for worshiping area.
ng afternoon. Ano po, yung mga kaibigan ni Mama na pwedeng ma-invite po doon o kung sino yung pwede po nating ma-invite doon. Para po ito sa mga either young people, young adults, or adults. Anyone na pwede po nating ma-invite po doon. Please, samahan niyo po kami na manalangin. Let us extend our ministry po sa lugar na ito. Okay po? Pray for a worshiping congregation. Hindi po natin alam sino ang dadali ng Lord doon, pero let's pray for souls na dadali ng Panginoong Diyos po doon. Okay po? So ang Junior League po natin, tuloy po tayo mamaya. Okay po? May Junior League po tayo mamaya. Bagamat meron po tayong Egg Fellowship ng 5 p.m. Pero may Junior League pa rin po tayo. Mag-Junior League pa rin po tayo. And ito po yung atin pong financial report as of last week. Yan, we have a total of 7,894. Yan. Batiin po natin yung ating pong mga birthday celebrants ngayong week po na ito. Yan, happy birthday! Ay. Kala mo, bagets lang ano. Happy birthday kay Uncle Ben. Yan, birthday po niya bukas. Yan, bukas po ang birthday ni Uncle Ben. And si kapatid na Trisha. Birthday po ni Sister Trisha. Sige. Yan. June 17. And sa 19 naman po, birthday ni Chairman. Yan, ni Engineer. Yan po, pasensya na po kayo. Yan yung mga na-stock kong mga picture po nila. Okay po? So, I think nung retirement ata ito ni Engineer eh. Medyo bata pa siya dyan eh. Okay po? So, sila po yung ating mga birthday celebrants. Kantahan po natin sila ng happy birthday. Yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. Happy birthday po sa inyo, mga adults po. Ag birthday dagitoy duwan, kakabsat. Baka awan to ti andan, malpas si birthday dan. Agwa kay ti schedule yun po. Mamaya po, meron po tayong Egg Fellowship. So, ininbitan po namin lahat. Hindi lang po ito para sa young people. Kahit po mga bata, young adults and adults, pwede po tayong maki-join. Okay po, and patuloy po nating panalangin yung pandaigdigang sitwasyon po natin, yung ating bansa, yung ating lugar. Let us pray for peace and unity pa rin, kakabsat ken Kristo. Ken, let's pray po sa ulan. Okay po? Panalangin natin na magtuloy-tuloy ang ulan para po sa mga farmers po natin. Wag ho kayong mag-alala. God is in control. Doon kayo pa nga bunobon, kakabsat ken Kristo. God is in control. Agtalag-talayo lang iti apo. Okay po? Yan. Umuulan na po. Sige po, tayo po yumuko. Tayo po manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa napakagandang umaga na ito. Salamat sa pagpapala na patuloy na bumubuhos sa bawat isa po sa amin, sa aming pamilya, sa aming tahanan, Panginoon. Sa bawat araw, alam namin na kailanman hindi ka nagkulang po sa amin. Binabalik namin ang pinakamataas na papuri po sa iyo sapagkat ikaw ay karapat-dapat na tumanggap nito mula sa amin na pinagpapala mo. Sa amin na minahal mo, kinakawaan mo, Panginoon, at patuloy na nagtatapat sa amin sa kabila po ng aming mga kahinaan at pagkukulang. Maraming salamat sa paglilinis niyo po sa lahat ng aming mga karumihan. Salamat dahil patuloy na napapanatili, Panginoong Diyos, ang amin pong ugnayan at relasyon sa iyo bilang amin pong Ama, bilang aming Diyos at tagapagligtas sa pangalan ni Kristo Jesus, Panginoon. Lord,
Patuloy naming idinadalangin ang iyong iglesia, ang gawain po nito, ang mga leaders namin, Panginoon, ang lahat ng ministries na ginagawa namin at gagawin, Panginoong Diyos. Lord, we pray for your blessing, Panginoong Diyos. We declare blessing sa lahat po ng ito at sa lahat ng mga ministries na ito, maging kasangkapan upang lumalim kami, lumago pa kami sa aming pananampalataya sa iyo, sa aming paglilingkod, sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon. Knowing, Father God, na yung panahon namin ay maiksi na, marahil yung ilalagi namin sa mundong ito, hindi na ganun kahaba, Panginoong Diyos, sapagkat itinakda mo sa bawat isa sa amin ang pagpanaw, Panginoon. Bagamat hindi namin alam kung kailan ito mangyayari, pero lagi mong ipinapaalala sa amin na sa bawat sandali, sa bawat panahon ng aming mga buhay, bawat araw na kami binibigyan mo ng buhay, Panginoon, gamitin namin ito upang ipaglingkod sa iyo at hindi ito dapat sayangin, Panginoong Diyos. Kaya gamitin niyo po ang bawat isa sa amin upang ang mga salita mo ay maipalaganap namin, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aming mga karanasan sa iyong kabutihan at katapatan po sa aming mga buhay, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang mga stewards, leaders na gagamitin mo next Sunday, Panginoon, para po sa amin pong pagsamba ulit. And yung activity po namin mamaya, yung Egg Fellowship, Father God, we pray for blessing, Panginoon. Rain or shine, Father God, gagawin po namin ito dahil alam po namin walang anumang bagay, walang panahon na pwedeng humadlang po sa amin upang sumamba ulit, magpuri sa iyo ulit, Panginoong Diyos, mamaya po ng 5 p.m. Panginoon. Pagpalain niyo po at ingatan ang mga kapatiran po namin na makakasama po namin mamaya. Yung mga ibang churches, Father God, na makakadalo, Lord, ingatan niyo po sila upang sama-sama kami na magpuri sa iyo mamayang hapon, Panginoong Diyos. Dalangin din po namin ang pandaigdigang kapayapaan, Panginoon. Alam mo ang nangyayari sa mundong ginagalawan namin, sa aming bansa, sa aming munisipyo, sa aming barangay. Lord, ipinagkakatiwala namin ang inyo pong pagkilos sa buhay ng mga leaders po namin, ng mga government officials po namin. Panginoong Diyos, ikaw po nawa ang mag-intervene sa anumang sigalot, sa anumang gulo, sa anumang sitwasyon ng aming pamahalaan, ng aming gobyerno, ng mga leaders namin, Panginoong Diyos. Inihiling po namin, ingatan niyo po sila. Bigyan ng karunungang makalangit, Panginoon, upang hindi ang kanilang pansariling kapakanan, ang kanilang isipin, kundi ang kapakanan ng nakakarami, yamang sila ay tinawag mo at iniupo mo sa kanilang mga katungkulan, dakilang Diyos. Lord, dalangin po namin na samahan mo kami sa sandaling ito ng iyong kapayapaan, ng kagalakan, sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu, upang ikaw ang makita at maranasan muli namin. At lalabas kami sa apat na sulok ng iglesyang ito, taglay ang kagalakan, taglay ang panibagong karanasan sa iyo, Panginoon, taglay ang mga mensahe mula sa mensahe ng mga awitin na amin nang inawit sa Bible study at sa mga mensahe pang aming maririnig, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo po ang aming mga puso upang handa ito na tumanggap, tumugon, at ipakita ang aming pananampalataya sa lahat ng tao na amin pong nakakasalamuha, Panginoon. Ito po ang aming pagsamo, Panginoong Diyos, ng may pagpapakumbaba, Panginoon. Idinadalangin din po namin yung mga birthday celebrants namin, Lord God, si Uncle Ben, si Engineer Recto, Panginoong Diyos, si Sister Tricia May, Panginoon, dalangin namin na sa pagdating po ng kanilang kaarawan, pagpalain niyo po sila, palakasin sila, ingatan sila, Panginoon, at patuloy ang karanasan nila ng iyong kabutihan at katapatan sa kanila pong mga buhay. Itinatalaga po namin ang buhay nila at ang buhay din po namin. Sa iyo ang lahat ng karangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus na amin pong Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Amen. Amen. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, dalangin ko'y dinirinig
ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Lucas chapter 9 verse 23. Kung may mga Bible po kayong mga hawak, let us open our Bible sa Luke chapter 9 verse 23 po. Ganito po ang kanyang sinasabi. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang nagsasalita po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagdanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ulitin ko po siya, ang sino mang nagdanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa, ganon din po ang pagkakarinig ng bawat isa. Amen. Amen. Let us sing thy word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. Tayo po mga po sa presensya ng ating Panginoon. Mensahe ng awit, TNEMC Youth Choir. So willingly, how can it be? How can it be? He did it for me, shedding His blood, giving His soul. What a love! How can it be? How can it be? He did it for me. He would have done it for the rich man. He would have done it for the poor. He would have done it all over again if he thought that he could do more. But Jesus gave His soul that day when He died on Calvary. Calvary. His Mother did it. He did it for me. He did it for me.
again if he thought that he could do more. But Jesus gave his all that day when he died on Calvary. Yes, my Lord did it. Did it for me. Jesus gave his all that day when he died on Calvary. On Calvary. Yes, my Lord did it. He did it for me. He did it for me. So glad he did it. He did it for me. He did it for me. Amen. Purihin ang Panginoon. Jesus died on Calvary and He did it for me and you. Ginawa iyon para sa buhay ko at sa buhay ng lahat ng tao na kapag tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, tayo po ay magtataglay ng buhay na walang hanggan. Pwede po ba nating alayan na papuring palakpak ang ating Panginoong Diyos? Tayo po tayong lahat. Tayo. Tayo po tayo. Yan. At tayo po'y pumalakpak ng papuri, pasalamat, parangal sa ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Sige po, pwede na tayo maupo. Good morning po. God is good. And all the time. Tunay nga po na mabuti ang Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Pag tinignan mo yung katabi mo, tignan mo nga po yung iyong katabi. Yan. Ang Diyos ay mabuti sa katabi mo. Yan. At ang Diyos ay mabuti din po sa buhay nating lahat. O, at ang kabutihan po ng Panginoon, patuloy nating nararanasan. God is good. Meron din po siyang dinalang mga kaluluwa sa atin ngayong umaga po na to. Let us welcome them. Tayo nga po, yung ating mga anak na taga San Jose. Yan, sige po. Tayo kayo, nakong. Tayo lang kayo. Sige, tayo. Yan. Si Rizalyn, si Neptali, tama? At si pangalan ni Jan. Sila po yung mga youth galing po ng San Jose area. Doon po sa atin pong Junior League Ministry din po doon. So we're glad na kayo ay kasama namin ngayong umaga na ito sa ating pagsamba. Yan. So we hope and pray na tuloy-tuloy yung ating pagsasama at pagsama nyo sa youth. Mamaya, invite ulit namin kayo mamaya para sa gawain mamayang gabi at 5 p.m. Okay po? So patuloy po nating pasalamatan ang ating pong Panginoong Diyos. Good morning po. Tayo pong lahat ay yumuko. Tayo po'y muli manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, isinasamo po namin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu na kami po ay samahan mo sa sandaling ito na pagbubulay-bulayan namin ng iyong mga salita. At ipagpapatuloy namin ang pakikinig, Panginoon, sa mga karakter na dapat naming taglayin bilang iyong mga alagad at tagasunod sa aming pong Panginoong Kristo. Bigyan niyo po kami ng karunungan at pangunawa upang ang mga salita mo ngayong umaga ay patuloy po naming maunawaan at maisabuhay. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Good morning po ulit. Yan. Alam kong bless tayo ng Panginoong Diyos last Sunday. It reminds us sa kahalagaan ng ang Diyos lagi ang nauuna sa atin pong mga buhay. No, alam ko marami tayong mga priorities in life, pero above all, nung mga priorities po natin, dapat ang pinaka-priority natin sa buhay na ito ay ang ating Panginoong Diyos. Because when God is your priority, you have everything in life. Amen po? Amen. Hindi ka magkukulang, hindi ka actually mauubusan. Patuloy na dadaloy ang pagpapala ng Panginoong Diyos dahil pinangako po yun ng Panginoon. If you seek God first, everything will follow. Everything will be added sa buhay po ng bawat isa sa atin. At sa pamamagitan noon, patuloy na madidevelop sa atin yung karakter na nais ng Panginoong Diyos na makita sa atin
ng Panginoon at nais ng Panginoon na makita ng ibang tao sa buhay po ng bawat isa sa atin. Let us continue yung pang-apat na and last series ng Characters of a Disciples. And then, pupunta na po tayo sa ibang topic po ulit on next Sunday, mga kapatid ko. So, gusto ko lang po kayong i-remind, maiksi na lang po ito, doon sa mga 12 characters na napagbulay-bulayan na po natin. I don't know if you still remember, pero let me remind each and everyone po. Number 1, dapat lagi tayong available sa Panginoon. No? So, tanungin mo yung sarili mo, available ka na ba? No? Or you still make excuses? Okay po? No? Pangalawa, moldable tayo. Handa tayo na magpahubog sa ating Panginoong Diyos. Pangatlo, tayo po ay learner. No? Sometimes we need to empty ourselves para yung new wisdom na gustong ituro sa atin ng Panginoong Diyos ay mangyari sa atin pong mga buhay. Pangapat, tayo po ay submissive. Marunong tayong magpasakop, no, sa mga leaders, lalo tigit sa atin pong Panginoong Diyos, kung anong sinasabi ng Panginoon na mabuti sa bawat isa sa atin. Number 5, tayo po ay masunurin na mga alagad ng ating Panginoong Diyos. Number 6, we are self-motivated. Not all the time, merong tatapik sa'yo. Not all the time, may magpapaalala sa'yo. Not all the time, may mag-i-encourage sa'yo. So, pagka walang nag-i-encourage sa'yo, you motivate yourself. You encourage yourself. Number 7, visionary. Dapat maluwang yung vision po natin. We visualize anong gusto nating mangyari sa buhay natin. We visualize anong gusto nating mangyari sa ministry ng church. We visualize anong gusto nating nilalakaran ng church. We visualize anong gusto natin sa kabuuan ng atin pong iglesia. No? Number 8, strategic. Hindi tayo nauubusan ng paraan, mga kapatid ko. Pag may gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Okay po? Number 9, continuous worker or hard worker. Okay po? Kahit dumarating ang kapaguran sa atin, nagpapatuloy pa rin tayo. Knowing na, sabi ng Isaiah chapter 40, God renews our strength and we will fly like an eagle, mga kapatid ko. Kaya patuloy po tayo lamang na gumawa para sa atin pong Panginoong Diyos. Number 10, tayo ay patuloy na nagiging spiritual. Okay? No? Uray bagadang lumabas ka tilangi din. Mas maganda nga yun eh. Nakikita nila yung pagiging spiritual natin. No? At hindi tayo sala sa init, sala sa lamig. Okay po? Number 11, we communicate regularly. Importante yung merong communication sa Lord, sa mga leaders o sa mga church co-members po natin. And number 12, last Sunday, we connect with our hearts and with our mind. Parehas tayo ng iniisip pagdating sa ministry sa atin pong Panginoong Diyos. May mga prinsipyo man na hindi tayo parehas minsan, pero pagdating sa paglilingkod, pagdating sa pagsamba, pagdating sa pagpaparangal sa atin pong Panginoon, dapat we are one in heart and mind. Let's take a look at number 13, last 4. Ang sabi po ng text natin, hindi tayo po pwedeng maglingkod na hindi natin itinatakwil yung ating mga sarili. Kinakailangan nating pasanin yung ating krus at sumunod sa ating Panginoong Diyos araw-araw. Now, doon po sa unang praise niya, sinasabi ito, sabi ng text po natin, sinasabi ito ng Panginoong Diyos sa lahat. Para daw po kanino ito? Sa lahat. Okay po? Hindi lang sa mga leaders. Para ito sa lahat. Na kung nais nating sumunod sa ating Panginoong Diyos, we need to, anong itakwil sa Ingles? Deny. Okay po? We need to deny ourselves. Denying ourselves does not mean rejecting your priorities in life. Does not mean rejecting your desires, your goals. Okay po? No? Denying ourselves means dapat si Lord muna lagi.
Okay? Si Lord muna lagi. Okay po? No, bago yung ating sarili, bago yung gusto ng sarili ng bawat isa sa atin, no? So, gusto ng Panginoong Diyos na talagang lumalalim ka, nadidevelop ka dun sa karakter. Now, number 13, napakaganda po nito. Kinakailangan bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Kristo, ikaw ay sensitibo sa sinasabi ng Panginoong Diyos at gusto ng Panginoon na ginagawa ng bawat isa sa atin. Lahat po tayo merong ministry. Okay po? Lahat po. Hindi tayo kumilala lang sa ating Panginoong Kristo para maligtas. Although yun ang desire nating lahat, maligtas po tayo. Pero, ipinapaalala ng Panginoong Diyos sa pamamagitan po nito na sa ating pagtanggap sa Kanya, meron din tayong tinatanggap na responsibilidad. Ang tawag po ng Bible dyan ay ministry. Okay po? No? So lahat tayo, tinawag ng Panginoong Diyos para magministeryo. Para magministry. At ang ministry po natin sa loob ng church, iba-iba. No? Paglabas po naman natin, may mga ministries din tayo kahit sa labas. Kasi may pinapagawa at may sinasabi ang Panginoong Diyos sa atin, everyday na kinakailangan, sensitibo po tayo. Pinakikinggan natin at sinusunod natin. So number 13, we need to be sensitive. No? Sa sinasabi ng Panginoong Diyos. Sensitive ka sa kung anong nangyayari din sa church natin. Sensitive ka din, pagdating sa sitwasyon. Ano ang sitwasyon? Bakit nangyayari mga bagay na ito? Anong sinasabi ng atin pong Panginoong Diyos? Attentive tayo, nakikiramdam tayo, marunong tayo makiramdam at doon sa mga nararamdaman natin, hindi tayo patay mali siya. Kasi lahat po ng iyon, merong sinasabi at merong gustong ipagawa ang Panginoong Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Number 14, loyalty. Okay? Loyalty. Ikaw at ako ay kinakailangang maging tapat na disipulo ng ating Panginoong Kristo. Kaya po, binigyang din ng ating Panginoong Kristo, you have to deny yourself. Kailanman hindi tayo magiging tapat sa Panginoon, hindi natin matututunan magtapat sa Panginoon kung hindi natin natututunang i-deny yung ating sarili. Hinahanap ng Panginoong Diyos ang loyalty ko sa Kanya at ang loyalty natin, ninyo, sa Kanya. Okay po? So, ang loyalty ko, nasa Lord. Okay po? Wala sa inyo. And God wants us na ma-develop sa atin na ang loyalty po ninyo, wala din sa akin. Okay po? You are not here because of me. Okay? O kaya, hindi ka nandito dahil sa isang tao din. Hindi dapat sa tao ang loyalty natin. Ang loyalty po natin ay dapat nasa sa ating Panginoong Diyos. Okay po? No, hindi tayo nagiging loyal sa kung sino man. Okay? Na kahit minsan mali na dahil loyal ka sa tao na yon, susunod ka pa rin. No? So pagka ganon, hindi talaga tayo loyal na disipulo ng ating Panginoong Kristo. No? At ang loyal na disipulo ng ating Panginoong Kristo, pinapasan niya, sabi po ng text natin, yung kanyang krus araw-araw. No? Pinapasan niya ito. Patuloy siya na nagtatapat kahit na may nakakakita o kahit walang nakakakita sa kanya. Naglilingkod siya ng may katapatan katulad po ni Haring David. Kaya po si Haring David, pag binalikan natin ang New Testament story, especially sa storya ng buhay ni Haring David, Haring David was called a man after God's own heart. No? Nagkasala siya, yes. Kasi yun ang realidad eh. Nasa taong form si Haring David. Natukso siya kay Bathsheba. No? Pero, difference kay Saul, si David natuto siyang alam niyang magpakumbaba sa Panginoon.
humingi siya ng tawad. Nung sabihin sa kanya ni Samuel na, actually, yung istorya nun tinanong si Haring David, anong gagawin mo kapag merong isang tao na kinuha niya yung ari-arian ng isang tao, no, yung ubasan ng isang tao, sabi ni Haring David, dapat patayin yung tao na yon. Sabi ni Samuel sa kanya, actually, ikaw yon. Ikaw yung tinutukoy ko, sabi niya. Kasi kinuha mo yung asawa, kung hindi ako nagkakamali, correct niyo po ako, ni Uriah. Tama po ba ako? No? Na si Bathsheba. Okay po? So ikaw, sabi ni Samuel sa kanya, ni Propeta Samuel, dapat kang mamatay. Kaya nung marinig yon ni Haring David, no? Nagsisi siya. And he was called a man after God's own heart. Ang loyalty ng taong ito, ng haring ito, nasa atin pong Panginoong Diyos. Kaya nung panahong siya ay nirebuke ng Panginoong Diyos, agad siyang nagsisi at nagpakumbaba sa Panginoon. At nais ng Panginoong Diyos bilang mga anak po niya na maging katulad din po tayo ni David. Magtapat tayo sa Panginoong Diyos, may nakakakita man o wala sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tapat tayong Kristiyano, totoo tayong Kristiyano sa pribado o sa publikong sitwasyon o panahon ng atin pong mga buhay. Amen po ba doon? Number 15, second to the last, transparent. Isa ito sa napakagandang karakter na dapat ma-develop sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hindi tayo nagtatago ng sikreto. Lalo na kapag ang pinag-uusapan po natin ay ang paglago ng isang iglesia. No? Sa halip na tayo po ay magsekreto, mas maganda kung natututunan natin na maging open sa kung ano man ang nangyayari. Okay po? No? Kasi sa pamamagitan nun, mas nagiging maganda ang pagsasamahan at ang fellowship ng bawat isang magkakapatid sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Mas lumalago ang relasyon, mas lumalago ang isang iglesia kung malaya nating sinasabi kung ano man ang dapat, lalo na kung ito ay kalalago ng ating relasyon, ng ating simbahan, at patuloy na paglago ng ating pong spiritual na buhay. We have to be transparent sa bawat isa. Pag ako nagkamali, correct me. Yun ang transparency na tinatawag po natin. No? Hindi yung nakita mo, ikikwento natin sa iba. It is better para sa isang samahan na pagka nagkamali ang isang tao, correct him or correct her in a right approach at kung po pwede, in a right manner. In a private manner din. Okay po? No? Kasi tayo po, kinakailangan natin magpalakasan sa bawat isa. At actually, kinakailangan nating mag-correct sa bawat isa. So we need to be transparent. Okay po? No? Para sa patuloy na paglago ng ating fellowship ng iglesia na ipinagkatiwala ng ating pong Panginoong Diyos. Mga kapatid ko, hindi po natin ito iglesia. No? At hindi rin po ito iglesia ni Pastor Francis. Okay? Ito pong grupo na ito ay iglesia ng ating pong Panginoong Diyos. At bilang iglesia ng ating Panginoon, kinakailangan nating inaalagaan ang bawat isa. Okay po? Kinakailangan tayo nagiging totoo sa bawat isa. Minsan, masakit yung pagiging totoo, pagiging prangka, sabi nila, pero mas makakabuti ito kaysa sa nagtatago ng lihim o ng sikreto. Lalo na kapag may galit ka sa isa, mas maganda sabihin mo ito. Amen po? Kaya nga sabi ni Lord, pasanin mo yung krus mo. Kung yun ang krus mo, dalin mo ito, no? At kung kinakailangan ibukas mo yung buhay mo para sa iba, ibukas po natin ito. Number 16 and last, one of the most important, trustworthy. Mapagkakatiwalaan. Hindi pabaya, hindi nangiiwan sa ere, at kapag binilinan, ginagawa ito ng buong puso at ng buong kagalakan. Kahit sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan.
kakatiwalaan. Sabi nga po nila, kung pwede kang pagkatiwalaan sa maliit, pwede kang pagkatiwalaan sa malaki. Kung hindi ka pwedeng pagkatiwalaan sa maliit, lalo nang hindi pwedeng pagkatiwalaan sa malaking bagay. Sabi ko po kanina, kinakailangan binabantayan natin yung ating puso kasi pagdating sa mga material na bagay at kayamanan, pwedeng madeceive ang tao. Alalahanin po natin na kahit si Satanas, yan ang ginamit niya para tuksuhin si Jesus after 40 days of fasting ng ating Panginoong Kristo. So kinakailangan tayo po sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan. Actually, kahit sa mga gamit po natin sa church, mapagkakatiwalaan din tayo. Inaalagaan natin. Kasi actually, ang lahat po ng gamit sa church, hindi po natin pag-aarian. Lahat yan pag-aari ng Panginoon. Pinagkatiwala sa akin, pinagkatiwala sa ating lahat. Let us use everything na property ng church for the glory of the Lord. Okay po? So dapat tayo po ay mapagkakatiwalaan. No? Sa maliit o sa malaking bagay, mga kapatid ko. I hope and I pray na yung mga bagay na ito, itong 16 characters na ito, hindi man natin maalala lahat, pero sana po patuloy na ma-develop sa atin pong mga buhay. Mga kapatid, kay Kristo, ganitong karakter ang patuloy na dapat ma-develop sa bawat isa po sa atin. Bilang tagasunod ng ating Panginoong Kristo, patuloy tayo na maging kalarawan ng ating pong Panginoong Kristo. Tayo po yumuko, tayo po manalangin. Aming Diyos na aming Hari, Banal, salamat po sa mensahe mo sa amin. Nagpapaalala po sa amin na kami ay tinawag mo, mga tagasunod mo, Panginoon, at araw-araw kinakailangan naming dalhin ang aming krus. At sa bawat krus na ito, Panginoon, mayroon kang mensahe na pwedeng magamit namin upang mabuhay kami ng may katapatan po sa iyo. At patuloy na ang buhay namin ay magamit upang magliwanag at maging maalat sa mundong ito, Panginoong Diyos. At sa pamamagitan po nito, Panginoon, patuloy na ma-develop po sa amin ang maraming mga karakter bilang tagasunod ng amin pong Panginoong Kristo. At ang mga karakter nawa na ito, Panginoon, ay patuloy pong makita sa bawat isa po sa amin na kami nga ay nagiging kalarawan ni Kristo Jesus na aming Panginoon sa bawat araw na dumarating sa amin pong mga buhay, Panginoong Diyos. Sa pamamagitan po din po nito, ikaw ang laging nauuna kapag ang mga karakter na ito ay na-develop sa amin, Panginoon. I-bless niyo po ito sa aming puso, Panginoong Diyos, upang kami po ay makasunod sa iyo. Ikaw ang una sa lahat, nadadala namin ang aming mga krus araw-araw at buong puso at may katapatan kaming sumusunod sa iyo sa lahat ng sandali, Panginoong Diyos. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Paalala mula sa Biblia, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin ang iyong mga sisidlan. Ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. Ang paghahandog. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the whole. Give thanks because He's given Jesus Christ,
His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng biyaya at pagpapala na inyong ibinuhos na at ibubuhos pa sa amin na mga anak mo. Patunay ang lahat ng ito na ikaw po ay mabuti at tapat sa bawat isa po sa amin. Amin pong inihahandog ang mga bagay po na ito, kasama nito yung aming mga buhay, Panginoon, na buong puso naming itinatalaga din. At patuloy na hinihiling ang inyo pong pagpapala sa bawat isa sa amin. At ang mga bagay na ito ay magamit sa lahat ng ministeryo ng iglesyang ito, Panginoong Diyos. Sa iyo pong lahat ng papuri at kadakilaan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay dumako sa banal na komunyon. Hiniling ko po kay Lester, kay Jen, at kay Brother Edward. Samahan po ako dito sa itaas. Ang Panginoon ay sumainyo. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Aming itataas sa Panginoon. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Ito ay marapat at matuwid na gawain. Ang lahat po ay inaanyayahan na magsitanggap upang patuloy na mapagtibay natin ang ating pakikipag-ugnay sa ating Panginoong Diyos bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Noong gabing bago ipagkanulo ang ating Panginoong Kristo, sa hapag ay dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati ang mga ito at sinabi sa kanyang mga alagad, kunin ninyo ito at kanin, ito ang aking katawan na may alay para sa inyo. Pagkatapos nila maghapunan, dumampot ang ating Panginoong Kristo ng kopa, nagpasalamat, at sinabi sa kanyang mga alagad, uminom kayo sa kopang ito, sapagkat ito ang aking dugo na mabubuhos para sa bagong tipan at sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Ang pagtanggap sa saro at tinapay ay pakikibahagi sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Pakikibahagi sa kanyang pagpapasakit at paghihirap. Sa makatuwid, mga kapatid ko, totoo at pinagtitibay ng salita ng Panginoong Diyos na tayo ay papasan ng krus bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi man ito magaan, mabigat man ito na dalhin, pero dadalhin naman niya tayo sa kalwalatian kung tayo ay patuloy na magbubuhat at makikibahagi sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Aming Diyos, na aming Panginoon, aming Panginoong Hesus, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Dalangin namin, O Diyos, na pagpalain mo ang saro at tinapay
upang patuloy na maging kalakasan namin sa amin pong paglilingkod at pagsunod po sa iyo. At patuloy na mapanibago ang amin pong ugnayan sa iyo bilang aming Panginoon, bilang aming Diyos at tagapagligtas. At patuloy, Panginoon, na mapalakas ang aming pisikal na pangatawan, gumaling ang aming mga karamdaman, at magamit namin ng may kalakasan at kagalakan ang amin pong mga buhay upang ikaw ay papurihan at paglingkuran. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Ang lahat po ay inaanyayahan na magsitanggap at makibahagi sa banal na hapunan ng ating Panginoong Jesucristo. Unahin po natin ang atin pong mga bata. Sabi ng Panginoon, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga malilit na batang katulad ng mga ito, sapagkat para sa kanila ang kaharian ng langit. Sa kanila pong paglaki at paglago, patuloy nating ituro at ipaunawa sa kanila bakit po natin ito ginagawa. Young people, mga kabataan, pakinggan ninyo ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Kawikaan chapter 2. Aking anak, kung diringgin mo ang mga pangaral ko at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Pakinggan mo ang karunungan at piliing maunawaan at isa puso ang karunungan. Ikaw ay pagpapalain ko. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim, upang araw mo'y tumagal, buhay mo'y pahabain, at maging masagana sa lahat ng kakailanganin. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan,
at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Patuloy po ninyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Mas mabuti at mahalaga ang mabuting pangalan kaysa sa mamahaling pabango. At higit na mabuti ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Ang sabi ni Haring David, si Yahweh ang aking pasol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pasulan at inaakay sa tahimik na batisan. Dumaan man ako sa madilim na kamatayan, libis na kamatayan, dahil ika'y kaagapay, wala akong katatakutan. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalan. Sa Beatitudes po, pinagpala ang taong wala nang inaasahan, kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang may mga matinding hangarin na masunod ang kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan din sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Ang sabi ng Panginoon sa unang Pedro chapter 5 verses 6 to 7, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Sa Aklat ng Pahayag chapter 22 verse 7, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Pinagpala ang sino mang sumusunod sa mga salita ng propesiya na nasa aklat na ito.
Verse 12, sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang magantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sapagkat kami ay itinuwid mo na at kinilala bilang iyong mga anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan at bahagi ng iyong kaharian, Panginoon. Salamat sapagkat pinatawad mo ang lahat ng aming mga pagkukulang at kasalanan. At patuloy, Panginoon, na siniselyuhan ang aming relasyon sa iyo bilang aming Panginoon, tagapagligtas po ng aming mga buhay. Salamat sa banal na hapunan. Kami po ay nakikibahagi rito upang ang aming relasyon sa iyo ay patuloy pong mapagtibay, O Diyos. Dalangin po namin ng patuloy na kalakasan ng aming pananampalataya at pisikal na pangatawan upang ang lahat ng ito ay amin pong magamit upang ikaw ay paglingkuran. Sa pangalan ni Kristo Jesus na iyong bugtong na anak at aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Closing song, Aramidon na Kad o Apo. Aramidenak kaduapo kasmaya lubog itinakemo tasikat ng ted ito'y biyag ko si urayaki ti kayat mo agraemaki ti sangwanam kasasaad ko imatangam basbasol ko kat ti ugasam tapno dumalda los daytoy biag siksikalati humdasapo amang ted natal na puso makaagasti nasakit ko ken mang punasti ladingit ko. Salamat sa pagsama sa amin sa umagang ito sa amin pong pagsamba, Panginoon. Salamat sa kapayapaan. Salamat po sa pag-iingat. Salamat sa iyong presensya
napatunayan naming patuloy na kumikilos kapag ka ang mga anak mo, kami na mga anak mo ay sama-sama, nagkakaisa, na nagbibigay ng parangal at papuri sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ang buhay namin ay magamit po naming ulit upang ikaw ay parangalan at pasalamatan sa lugar po na ito. Naway natagpuan mo ang bawat isa po sa amin, Panginoong Diyos, na ganap at karapat-dapat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng ito, O Diyos. Alay po namin ito sa iyo. Parangal namin dahil sa ikaw ay mabuti noon, ngayon, at magpakailanman sa aming mga buhay, Panginoon. At mananatiling matapat, Panginoong Diyos. Kaya po, idinadalangin namin na samahan mo kami, Panginoon, upang ang 16 na karakter bilang mga alagad mo ay patuloy po na maisabuhay ng bawat isa po sa amin. Upang sa bawat panahon, kami po ay magliwanag, kami po ay patuloy na maging alat ng sanlibutan ito at patuloy naming magampanan, Panginoong Diyos, ang ministeryo, ang layunin ng buhay ng bawat isa po sa amin. Simula nung tanggapin namin si Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas po ng aming mga buhay. Dadalangin ko po ang inyo pong pagpapala, paglabas po namin sa 4 na sulok ng iglesyang ito. Ang patnubay mo sa mga bata, ang patuloy na pananagana mo sa mga kabataan, sa mga young adults and adults, sa bawat isa po, nakabahagi at kasapi ng iglesia mong ito, Panginoon, sa lugar po na ito. Salamat, pagpalain mo kaming lahat, buhusan mo kami ng mga anak mo ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, patuloy niyo po na ipakita ang inyong kapangyarihan, lalo po sa mga kapatiran namin na may mga karamdaman. Abutin niyo nawa sila, Panginoong Diyos. Isinasamo po namin ito, Panginoon. Ibangon sila sa banig ng karamdaman. We declare divine healing, Panginoon, sa mga sandaling ito, sa mga kapatid po namin na nasa ospital, nasa kanilang mga tahanan, na may mga karamdaman, Panginoong Diyos. Upang sa mga susunod po na araw, makita namin sila na masigla. At sa mga susunod pang linggo'y makasama po namin sila sa pagpapasalamat at pagsamba po sa iyo. Ano man po ang kahilingan ng iyong mga anak, Panginoon, sinabi niyo po sa iyong mga salita, kung kami mananatili sa iyo at ang mga salita mo'y mananatili po sa amin. Hingin namin ang anumang maibigan namin at inyo po itong ipagkakaloob sa amin, Panginoon. Kaya umaasa po kami, umaasa po ako, na patuloy kang tutugon, Panginoong Diyos, sa panalangin, iniluluhod ng iyong mga anak at ng bawat isang sumasamo sa iyo, Panginoong Diyos. Patuloy naming makita ang iyong kaningingan at ang iyong kabutihan at katapatan sa amin pong mga buhay. Maraming salamat po, patuloy mong buhusan ang buong iglesyang ito, Panginoon, ng inyo pong biyaya at pagpapala. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming pong Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Pagbalinena kadua po, hanatulnog nga adipen mo. Espiritum ti itdem kanyak ketagi kwaem kadhay to'y biyag. Mga kapatid ko, ang ating pong pagsamba ay matatapos na. Paglabas po natin, tayo pong lahat ay humayong muli upang ipakita at ipakilala ang ating Panginoong Jesucristo saan mang dako po tayo dalhin ng ating pong Panginoong Diyos. Ating itaas ang ating puso't mga kamay sa Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at ng lupa, may kakayahang gawin ang lahat ng bagay sa buhay natin. Ang siya nawang patuloy na kumilos, gumawa sa ikabubuti ng iyong buhay at ng iyong tahanan mula sa araw na ito at sa mga susunod pang araw.
ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo ay patuloy na maging tiyak at ganap sa iyong buhay at patuloy ang pagkilos, pagsama, kapangyarihan, karunungan at kapayapaan na nagmumula sa banal na Espiritu ang siya nating tanggapin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pwede po bang maghawak-hawak tayo ng ating mga kamay? Let us sing the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, yes, Lord, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is thy kingdom, and thy power, and thy glory forever. Good morning po sa ating lahat. Alayan natin ang malakas sa papuring palakpak ang atin pong Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sige po, tayo-tayong ulit. Tayo po ay magbigay galang sa ating Panginoong Diyos in spirit and in truth. Sabay-sabay po tayo. Amen. Papuring palakpak ulit sa ating Panginoong Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Good morning po! Sige, maupo po muna tayo. Sandali lang po. Mamaya po, remind ko po kayo sa ating egg fellowship. And sorry. Meron pong doon po sa aming group chat sa organization po ng mga pastor sa Bani. Meron pong I think 30 pieces po ata na ganito. 30 pieces from River Life Church Singapore. So nagbigay po sila ng ganito dahil po maraming mga churches po, Christian churches sa Bani. So pinaghati-hatian po namin yung 30 pieces po na iyon. Ang instruction po sa amin ay mamili ng mga pamilya na parang less fortunate, parang ganun po. Ano po? So tinitingnan ko lahat dito kanina, okay po, kung sino ba yung mga less fortunate family. And dahil po tatlo lang po ito, okay po, sila lang po muna. Let's pray na sana meron pang mga susunod. This, galing po ito sa River Life Church Singapore. Okay po, parang ministry po nila at I hope na tuloy-tuloy po ito.
yung ministry ito ng River Life Church Singapore. Okay po. And I hope you will go with me doon sa mga individual or family na talagang alam po natin medyo less fortunate. So, dahil tatlo lang po, ulitin ko po, hindi lahat tayo mabibigyan. Ibigay po natin ito ngayon. Kanina po, unang-unang nakita ko kanina, si G. Asan na si G? Pwede ba nating ibigay kay G yung isa? Yan. Okay po. Tapos sino pa po ba? I believe. Andito po ba si Auntie Eva ngayon? Pumunta po ng ospital. So, ibibigay po natin siya sa mga nandito. Okay po? So, kanina tinitignan ko, correct me kung tama po ba ako. Ano po? Na mga marami ding mga anak, si Sister Marivic. Sige po. Nakita ko kanina si Sister Danica. Wala si Danica. Sino pa pong isang pwede? Sino po? Any suggestion? Sister Michelle daw. Yun ang tinuturo po nila. Doon sa likod. Sige po. So, Sister Marivic, Sister Michelle, asan na si G? Ay, andito na pala si G. Sige po. Sino po may ballpen? Jen, pakisulat mo nga, Jen. Kasi re-report din po natin ito sa kanila. Hopefully, sa mga susunod po, mabigyan po ulit tayo. Okay po. So, we need to report po kasi yun yung hinihingi nila sa atin. Yan. Pakisulat dito. Yan. Sige po. Sister Marivic, Sister Michelle, hali po kayo rito. Yan. Okay po. This is from River Life Church. Based on Singapore, pero may extension po sila ng ministry dito. Pwede po bang pa-picture po? Sinong ano po dyan? Pa-picture po. Yan. Kay Sister Michelle, Sir Marivic, si G. Yan. Pwede pong pa-picture po. Hawakan nyo na po yung inyong ano. Kahit hindi na po ako kasama. Kayo na lang po na recipients. G. Yan. Okay po. Sige po. God bless po. Pakibuhat ito kay G. Yan. Pakibuhat na kong. Sige po. Tayo po tayong lahat. Tayo po ay magbatian. Let's sing, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Isa pa po. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you. God bless po. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. God bless everyone po. Sana makapunta kay mamaya. The Lord. Yes, I love you with the love. Asan si baby mo? I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Tagalog! O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. O mahal kita sa Mga adults po! Anya plano yo? God bless po, ate. Apo, sige po.
Mga adults po, yung plano yon kakabsat. Adapay ba, winawanan. Ti outing niya po. God bless po. God bless po, ante. God bless po. God bless po. Yung happy birthday kay Janela. Birthday niya daw po sa 16. Wala kasi siya doon sa listahan. Yan. God bless, ante. God bless you po. God bless po. God bless. God bless you na ko. Wait nyo lang ako, ate. Hatid ko kayo. God bless, God bless. God bless you dyan. Wait nyo ako, ate. Hatid ko kayo. God bless po. Young people, picture muna tayo habang nandito pa yung mga college. Asa na si Sister Marivic? Umuwi na? Umuwi na? God bless po. God bless po sa inyo. See you next Sunday po. Po, ayan, calling lahat po ng young Sa people. EGJF mamaya. Mga katribo. Lahat Yan. po ng young Hope to see you po people. mamaya. God bless. Young people po, nasa labas. Young Ate people po. Precious Jewel.